Hello mga Kotomart, kung naalala nyo, back in 2019, dumating ang Geely sa Pilipinas at dinala nila dito ang Geely Coolray that became one of the biggest hits in terms of subcompact crossovers. For the first time, meron ka ng value pack na crossover na maganda tingnan, napakatulin at napakadaming features pa. Yes, alam natin dahil sa mga aberyang nangyari, hindi na ganun kasikat ang Geely Coolray. Pero, nandito na ang bagong version ng Geely Coolray. Ang tinatawag nila na, new Coolray or 2025 Coolray. At sa video na to, titingnan natin kung kasing ganda pa rin ba to nung lumang Coolray or mas maganda pa to compared dun sa lumang Coolray. Pagdating sa labas, no, talagang hindi naman ganun ka-drastic yung changes na tong bagong Coolray. Kung naaalala niyo yung Geely Coolray SE na meron kang parang X-type na grille, they kind of maintained it naman dito. Siyempre, there's a little bit and pieces na pinalitan nila just to update it a little bit. Pati yung mga ilaw mo, ma-sharp na siya, including your daytime running lights or DRLs. But for the most part, pag nakita mo tong kotse na to, alam mo pa rin na Geely Coolray siya. Ang hindi ko lang gusto dito, dinagdagan nila nitong parang fake vents dito sa taas ng hood on either sides pa. So nagmumukhang parang yung tinatawag natin na Lazada Racing or Banawe spec minsan. Sa tabi naman, makikita mo na naka 18-inch rims ka pa rin. Pero iba na yung design yan, no? Tinatawag nila to na Tomahawk style dahil dito sa 2 or 3 spokes na parang fatter yung spokes niya. But overall, maganda pa rin. Red pa rin yung brake calipers mo dyan. At Continental tires pa rin to na 215/5518. So, pareho lang dun sa luma. Nandito pa rin yung parang faux carbon fiber mo sa wing mirror caps at ganun pa rin yung floating roof effect mo dahil dito sa mga blacked out panels. Ang tawag pala sa kulay na to ay purple prism and maganda naman. It's para siyang color shifter. Sa likod, malaking update dito. Doon sa lumang Coolray, maganda yung dating niya, very sporty siya. Pero ngayon naman, mas naging aggressive pa itong spoiler mo na may carbon effect at meron ka ng isang rear LED light bar. Blacked out na rin yung nakasulat na Geely, kaya X-Trail Sporty yung dating. At nandyan pa rin yung quad exhaust mo. Pero may slight reklamo lang ako dito. Doon sa luma kasi yung tunay na exhaust pipe, malapit siya dito sa exhaust pipe finishers. Pero dito, pag tingnan mo, parang napakalayo niya. At the same time, ang liit nung real exhaust pipe compared dun sa tailpipe finisher. Pero siguro maarte lang ako. Anyway, buksan natin tong tailgate na to. Just like before, dun sa Coolray SE Sport, powered pa rin yan. Space mo dito is about the same. In fact, I think it is exactly the same. At meron ka pa rin space saver spare tire dyan sa ilalim. Good na yung size na to for a subcompact crossover. Pag kulang yan, na-fold down pa rin yung rear seats ng 60/40, just like before. Sa loob naman ng bagong Geely Coolray, meron talaga silang ma-in-improve na parts. So for example, dating screens mo, dalawa rin yun, pero yung isang maliit lang. At the same time, parang hiwalay siya dito. It's all under one piece at ang ganda niya. 10.25 inches big para sa digital instrument cluster mo at 12.3 inches big para naman sa center touchscreen mo. Meron ka na rin built-in na Apple CarPlay pero wala pa rin Android Auto. At the same time, wired lang siya so hindi pa rin siya wireless. Yung 360-degree view camera mo, malinaw pa rin. In fact, mas malinaw pa than before. And nandito pa rin yung automated parking assistant mo, meaning your Geely Coolray can park by itself. Ang galing talaga nito. Anyway, the rest of the interior, I think they made it a little bit more sporty. So meron ka na nitong red and black just like before. Pero yung mga materials na ginamit nila, I don't know, it just looks sportier and better and it feels better. At the same time, if you look at this dashboard, no, may nakasulat na battle. Yes, let's go. It's like a fighter car. But for some reason, yung lumang Geely Coolray, parang ready for battle talaga. Kasi may paddle shifters ka. Dito, wala kang paddle shifters. Wala ka ring way mag-manually adjust ng gears mo. So let's say nagda-drive ka ng mountain roads pababa. Paano ka maglo-lower gear? Di ko rin gets eh. Ito yung sakit ng mga GAC katulad ng M-Zoom. Pero for the longest time, I thought hindi gagawin yan ng Geely, but they did. Meron kang hill descent control, pero iba naman yun eh. Di ko rin gets bakit nila ginawa yun. Pero ang gusto ko naman dito, yung physical knobs mo para dun sa mga aircon mo, nandoon pa rin. Dati, iniikot siya. Ngayon, pinipindot siya up and down. So, still good overall. Yung stop-start button mo rin, hindi na siya yung bilog. Pareho na to dun sa mahanap mo sa M Grand. Yung seats, just like before, very comfortable, very ergonomic, power adjustable pa rin para sa driver side. Pero sa passenger, that is still manually adjustable. Sa taas, nandiyan pa rin yung big panoramic sunroof mo. And just like the Geely Coolray Limited, pati na rin yung SE, mas makapal itong tela na ginamit nilang takip. So, hindi mo na talaga kailangan lang
extra insulation or hindi naman kaya tint. Yung ambient lighting mo rin dito, dati ilang kulay lang, yellow, blue, and red. Ngayon, meron ka ng 64-color ambient lighting system. Meron ka na rin extra padding dito sa handle sa gitna. At yung shifter mo, mas maganda na, mas sleek na. Wala na rin yung kalat ng buttons dito sa gitna. Very streamlined na. Etong cup holders mo naman, ang galing rin ng gawa. Adjustable siya depending on the size of your cup. So overall, this interior, I like it, no? But sana lang talaga they kept the paddle shifters. Sa likod naman ng Geely Coolray na bago, compared dun sa luma, feel ko parang mas mataas itong door sill mo. So, parang mas maliit yung bintana. Hindi ko sure kung yun talaga yung case or mas binabaan lang nila konti itong maupuan sa likod. But just like before, it's still pretty comfortable kahit na maliit yung kotse. Maluwag pa rin yung legroom mo, pati na rin yung headroom mo, pwedeng-pwede na yan. And they also fix a #1 complaint ng mga tao dito sa Geely Coolray dati. Yung rear air vents, dati wala eh. May USB-A port ka lang. Ngayon may USB-A port ka pa rin. Unfortunately, walang C-port. Pero, meron ka na dalawang air vents. Finally, hindi na ganun kainit sa likod. Meron ka na rin itong center armrest with 2 cup holders. Just like before, it's still very thick. And kung kailangan mo mag-upo o magsakay ng 3 tao dito sa likod, well, just like before, not the best idea. This is best for kids pa rin lang or adults pag shorter lang ang trips mo. Kung pagdating sa exterior looks, hindi naman talaga ganun ka nagbago yung Geely Coolray. Ang pinakamalaking nagbago talaga dito ay yung powertrain mo o yung makina mo. Dahil dati, kilala ang Geely Coolray sa pagkakaroon ng isang inline 3, isang 3-cylinder 1.5-liter turbocharged gasoline engine. Ngayon, 1.5 liters pa rin siya at turbocharged pa rin, pero 4-cylinder na siya. So in theory, mas balanced na siya, dapat mas smooth na siya. Power mo dati nasa 177 horsepower at 255 Newton meters of torque. Ngayon, bumaba ng super konti lang yung power at 174 horsepower, so -3. Pero yung torque mo from 255, 290 Newton meters na. So dapat mas malakas talaga ang hatak nito. Yung transmission mo, well, 7-speed dual clutch transmission pa rin yan na wet type. Paano naman sa fuel economy? Mas matipid ba or mas patakaw dahil 4-cylinder na siya? Well, strangely, mukhang mas matipid na siya by about 0.5 kilometers per liter lang at 7.2 kilometers per liter inside heavy city traffic. So drive na natin ngayon itong bagong Geely Coolray, no? At pag tapak mo pa lang sa accelerator, ramdam mo na talaga yung difference niya dun sa lumang Coolray. Doon kasi sa lumang Geely Coolray, many people praised it for being very peppy, very quick, very raw yung feeling niya. Para ka talaga nagda-drive ng isang sports car in a way, to some extent. Dito, masasabi kong matulin pa rin siya. In fact, it doesn't feel faster compared to before. Pero I think that's because mas swabe na siya. At the same time, mas marami silang nilagay na mga sound and vibration deadening dito. Kaya hindi mo ramdam na mas matulin na pala siya. Akala mo, parang bumagal ng konti. Hindi. Mas naging pino lang siya compared to before. And dahil nga sabi natin, from 255 Newton meters ngayon, meron ka ng 290 meters, mas hindi ka bitin sa hatak, and yung top end power mo, mas mabilis na rin. Dati kasi pag medyo mabilis yung takbo mo, dun sa top end, nabibitin ka ng konti. Dito, hindi na. Ang ganda nitong bagong engine na to. Again, this is the same engine na ginagamit sa Lincoln Co. 06, no? And nung na-drive natin yung kotse na yun, tuwan-tuwa rin tayo dun sa engine niya. So overall, this new 4-cylinder, I'd say not bad siya. It's a good improvement compared to the older 3-cylinder. Just don't expect na meron yung very punchy feel ng lumang 3-cylinder engine. Now, the rest of the Geely Coolray feels the same pa rin. Supposedly, in-improve daw nila yung ride and suspension nito, pati yung handling. But honestly, for me, it feels very similar. Kung may improvements man, very slight lang. Sharp pa rin yung steering wheel mo, sharp pa rin yung handling niya. Ang nakakainis lang dito, wala ka na nga nung paddle shifter. So, takes away from the fast car experience a little bit. Pero ang gusto ko dito, kung dati meron kang eco, normal or comfort, and sport mode, ngayon meron ka ng addition of adaptive mode. So, yung adaptive mode, based on how you're driving, it will tailor the drive mode. It can go to eco by itself. Pwede siyang punta sa comfort by itself. Pwede rin siyang punta sa sport by itself. So, this is a very good way to save fuel and at the same time, have a lot of fun na hindi mo na kailangan bago-baguhin yung modes mo all the time. Just like before, okay naman yung visibility mo dito. Napakadali maneuver na tong Geely Coolray na to. And yung automatic parking system na is still a very easy system to use. And kung mahina ka talaga sa parking, basta hindi naman ganun kapuno yung kalsada, and willing ka naman na mag-park ng medyo mabagal, well, the automatic parking can easily save you. Now, when it comes to the ride, sabi ko halos walang nagbago, no? But, I don't know kung placebo lang.
I would say there's a very, very, very slight improvement pagdating sa ride quality. Siguro dun sa Geely Coolray ko that I always drive, that I've been driving for the past 2 years, baka mas nalamog na ng konti. Pero parang mas maganda yung ride ng konti dito. Mas hindi siya matagtag ng slight. Pero again, very slight lang yung difference. That aside, wala ka pa rin adaptive cruise control. Meron ka lang blind spot detection and yung automatic parking. Yun lang ang mga advanced driver assistance systems mo. Don't worry, you still have your usual, may cruise control ka pa rin na regular, and you still have your speed limiter, which is very important right now, especially dahil may NCAP na. So, ingat-ingat tayo sa NCAP. Sa halagang 1,299,000 pesos, okay nga ba ang bagong Geely Coolray? Is it better compared to the old Geely Coolray? Well, in my opinion, yes, it is better. Yung 4-cylinder engine na yan, kahit na medyo hit and miss yung feel niya, overall, it still has way more torque and that is very important. At the same time, napansin nga namin na mas matipid siya ng konti sa gasolina, which is another plus. Yung features mo sa loob, nirefine nila, pinaganda nila, at may wired Apple CarPlay ka na. Yun nga pala, hindi pa rin wireless, no? Pero okay lang yan. At least may CarPlay pa rin. Kaso, doon nga sa price niya, pag tingnan mo, meron din kasi yung Link & Co 06 na nagkakahalaga lang after discounts around 1.1 or 1.2 million pesos. And what that car essentially is a Geely Coolray premium version. Parang Toyota is to Lexus. So, bakit mas mura pa yung kotse na yun compared dito? Doesn't make sense. But overall, without the price, okay nga ba ang bagong Coolray? I would say that it still is a very good car.